Dapat po pag-ingatan natin na hindi tayo makita kasi magkakaroon po ng pagkakatisod. Yun po yung sinasabi doon ni Apostol Pablo, na mag-ingat kayo sa ganong mga bagay na makapagpatisod kayo ng salita ng Diyos o ng mga kapatid. Ayan, pasok po tayo doon sa ano ba yung pwede natin gawin bilang isang kapatiran para epektibong maibahagi yung salita ng Diyos sa mga hindi pa nakakarinig, lalong higit doon sa mga sabi natin kamag-anak natin, kaibigan natin, na yung pananampalataya hindi katulad natin o yung pinaniniwalaan nila ay alam nating taliwas sa banal na kasulatan. Ito pong una, itong testify to God's goodness, madalas ito ginagawa sa ibang pangkatang pangrelihiyon. Ito yung testimony. Sa testimony na ito, kung ano yung pinagdaanan nila bilang isang tao bago sila ma-convert bilang isang kapatid, yun ay binabahagi nila sa tuwing sila ay mayroong taong na-encounter na humihingi sa kanila ng advice o ng tulong upang mas mapalakas yung loob, mas mapalakas yung pananampalataya. Usually effective ito doon sa nakita ko sa born again Christian, itong testimony nito madalas nilang ginagawa para mas mahikayat nila yung mga tao, lalong higit yung mga kabataan. Pero sa totoo lang, bilang isang mga Kristiyano, bilang isang magkakapatid, kaya din naman natin kung gawin yung ganitong bagay. Meron tayong pagkakasala, o meron tayong mga pagkakamali sa past natin na kung saan binago tayo ng Panginoon, na iwasan natin gawin yon dito sa pagkakataon na tayo ay aral na sa salita ng Diyos. Pwede po natin gamitin yon na isang halimbawa kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Ganun din yung mga karakter dito sa Bible, katulad ni Job, ni Apostol Pablo, kung paano sila ginamit ng Diyos mula doon sa madilim nilang nakaraan, gumawa sila ng matitinding kasalanan, pero dahil sa nais ng Panginoon na gamitin sila, ay ginago sila ng salita ng Diyos. At ito yung mga effective words na pwede natin gamitin kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. What my life was like before we met Jesus. Sino ba tayo bilang isang tao nung hindi pa tayo ganap na mananampalataya? Ano ba yung mga gawain natin? Nagsusugal ba tayo? Nagbibisyo ba tayo sa nakaraan natin? Tapos ngayon, hindi na natin ginagawa yung mga ganong bagay. Pwede natin gamitin yun kapag tayo ay nag-share ng Word of God. Kasi yun ay effective para maipakita natin doon sa ating binabahagi na talagang makapangyarihan yung salita ng Diyos, na binago ka mula doon sa ganong mga bagay na yon, ay nakitaan ka ng pagbabago ng isang mabuting halimbawa ka sa Kanya. How we realize we needed Jesus. Sa mga pagkakataon ba na tayo ay dumadaan sa matitinding suliranin, di ba po may mga ganong pagkakataon na tumatawag tayo ng taimtim sa Diyos kasi meron tayong nais na kunin. May mga bagay tayong nabigo tayo na kunin. Minsan dahil sa problema, tumatawag tayo ng taimtim sa Diyos. And how we committed our life to Jesus. Paano natin ibinigay yung ating mga sarili sa Diyos nung tayo ay nakarinig na, tayo ay naaralan na ng salita ng Diyos. And the difference Jesus has made in my life. Gawin na lang po natin halimbawa dito si Apostol Pablo kung paano siya namuhay. Doon sa aklat ng Corinthians, yung story doon ni Pablo na tumutugi siya ng mga Kristiyano bago siya tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. And then, yun yung naging buhay niya. And kailan niya na-realize na kailangan niya si Jesus? Di ba meron doong part na si Apostol Pablo, yung naliwanagan sa mukha, yun na yung calling sa kanya, na halos mabulag siya, na pagkatapos nun, ginamit siya ng ating Panginoong Jesus at ikinumit niya yung buhay niya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos hanggang sa makulong siya. And then the difference Jesus made in the life of Apostol Pablo, kung makikita natin, ang daming books na tumutukoy sa kanya kung paano niya ginampanan yung kanyang pagiging isang tagapangaral mula dun sa gawain niya na masama, na tumutukoy siya ng Kristiyano, and then ganun siya ginamit ng Panginoon sa kabutihan. At yan nga, kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos,
lalo higit kung nakikitaan tayo sa ating mga sarili na yung salita ng Diyos na ating pinag-aaralan ay nakikita sa atin, na ina-apply natin. Diba, sinabi natin na, ay ganito ako dun sa nakaraan ko, ganito yung si Apostol Pablo, ganito si Job dun sa mga nakaraan niyang buhay, kung paano siya naging matatag sa kanyang palataya. Sa pamamagitan po nun, kumbaga natutulungan at nabibigyan natin ng pagkakataon yung isang tao na magkaroon ng curiosity na ay o nga no, ganun pala ka makapangyarihan yung salita ng Diyos. Maaari siyang bumago ng tao, maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na maging mabuti at gamitin ng Diyos sa ganong gawain. Parang yung sa ano po, yung seedlings, yung punla. Di ba, pag nagpupunla tayo ng isang pananim, magsisimula sa punla hanggang sa maging isang malaki at maging isang ganap na halaman o puno. Ganon yung pagtatanim ng salita ng Diyos. Mag-uumpisa tayo sa simpleng pagbabahagi lang. Kapag tinanggap ng isang tao na binahagi na natin, willing siya i-absorb yung nais natin ibahagi hanggang sa lumago na lumago yung Word of God sa kanya at maging ganap siyang halaman. Yung sinasabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo isang lahing hiram, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari ng sarili ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Kaya ganyan po yung sa isang seedlings, ito yung magbabahagi ka ng salita ng Diyos hanggang sa unti-unti na pag na-absorb niya, maaaring may mga taong hindi tumanggap ng salita ng Diyos pero may mga taong willing na i-absorb yung salita ng Diyos hanggang sa dumating yung pagkakataon, nakita natin na tinanggap niya, lumalago siya doon sa salita ng Diyos. Pwede natin siyang i-invite na makinig ng salita ng Diyos. O ikaw, attend ka naman doon sa pananampahan namin. Makinig lang kung magugustuhan mo, pwede kang sumama para mas masagot yung mga katanungan na mayroon ka sa isip mo. Hanggang sa paging isang ganap na halaman yung taong binabahagi na natin ng Word of God. Hanggang sa dunya po, yung pinakita natin picture kanina na matapos dun sa baptism, na kung saan yun yung pinaka-last stage ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, na ang goal ay mabautismuhan siya. Hindi lang hanggang dun sa maibahagi natin yung salita ng Diyos, dapat kung hanggat maaari, kaya natin i-convert yung isang tao na mabautismuhan. Unang-una po sa mga pamilya natin, na alam natin hindi pa member, dapat naaaralan po natin kung ano yung aral na mayroon tayo dito. Maraming testimonya sa buhay natin ang maaaring makapagpatunay kung gaano tayo pinagpala, ginagabayan at pinapalakas ng makapangyarihang Diyos sa araw-araw. Gamitin natin ito upang magsilbing halimbawa sa iba kung gaano kadakila ang ating Panginoon sa mga buhay natin. 1 Peter chapter 3 verse 15-16, kundi inyong arihing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot, nataglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Hindi po natin ito maiiwasan. Kapag tayo ay nagsishare ng salita ng Diyos, may mga taong ayaw tumanggap. May mga taong, ay ayaw yan, hindi ako interesado na marinig yung ganyang topic tungkol sa banal na kasulatan, tungkol sa kung ano yung aral nyo. Ngunit ang sabi dito, maging mahinahon tayo. Paano Brad, kung ayaw nga makinig? Kung may mga ganong pagkakataon po na ayaw tumanggap ang salita ng Diyos, kapag mag-open tayo, kung nararamdaman natin ang magpupos lang yun ng away or debate, hayaan po muna natin yung isang tao na gusto natin pangaralan. Bakit po? Kasi sabi din naman ng Apostol Pablo na yung salita ng Diyos ay hindi ginagamit sa pagdedebate. O kung magpupos lang ito ng hindi maganda, ay dapat huwag mo na ipilit.